Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para mag-share na naman sa inyo ng isang masarap na recipe na pwedeng-pwede nating iahin nga sa darating na holiday season, ang minitsahang baka o mechadong baka. Pero bago tayo mag-umpisa, kung kayo ay nasa Facebook, don't forget to follow, like, and share. At kung nasa YouTube naman po, wag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Ngayon, narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. Sa paggawa po ng minitsahang baka, gagamit po ako ng 1 kilo't kalahating baka. Yun pong gagamitin kong baka kung kayo po ay bibili sa palengke o kung saan man, sabihin nyo lang po yung kabilugan. Kasi po mas maganda yon. Chinap ko lang po ng pakudra-kudrado at minitsahan ko po siya ng tabang tigas. Yun po yung tawag doon, tabang tigas. Pero ipakikita ko po sa inyo kung paano ko minitsahan itong ating baka. 1 kilo't kalahati po yan. 5 pirasong kamatis. 1 sibuyas na malaki, yung white. Kahit po anong kulay pwede. 1 cup na tomato sauce. 1 patatas. 1 carrots. 8 butil na bawang. 3 pirasong kalamansi, 1 bell pepper, 2 tablespoon pickles, 2 teaspoon pamintang pino, 1/2 cup na soy sauce, 1½ tablespoon patis, 2 tablespoon oyster sauce. Ito po yung ating seasoning liquid, 1 tablespoon po ito. 1 tablespoon sugar, pambalansi ng lasa, at ito pong 1 liver spread. Okay? Ngayon po, umpisahan po muna natin yung pagmamarinate ng baka at ipakikita ko sa inyo kung paano siya mitsahan. Heto po, nagtira po ako ng 2 piraso para po maipakita sa inyo kung paano yung pagminitsya. Ayan. Tutusukin lang po natin ng kutsilyo. Ayan, ganyan. Tagos po sa kabilang dulo. Ayan. Mas madali po kasi to kesa doon sa mimitsahan nyo ng buo. Pwede naman po iyon, mimitsahan ng buo. Pwede pong gawin sa palengke. Kasi po nung araw, ganyan eh. Ayan, ipapasok lang po natin. Ayan. O, diba? O, ganyan lang po. O, diba? Ito pa po yung isa. Ito pong aking tabang tigas, hiniwa ko lang po yan ng pahaba. Kusyon po yan sa laki ng hiwa ng inyong baka. Pero pwede rin din po naman yung pwede din po namang bumili na kayo noong baka na may parte talagang may taba na pangmitsyado, o pwede din po namang pamitsahan nyo na sa palengke. Kaya lang po ako na po yung nagmitya kasi po nung dati ganito yung sa natatandaan ko, ganyan lang po. Tutusukin lang po natin. Tapos, isusulot po natin tong mitya. Ayan, masarap po ito pag iniahin natin to sa ating mesa sa darating na holiday season. O, di po ba? O, ganyan lang po. Ayan, ngayon po, uumpisa. Pag po medyo masyadong mahaba, pwede po nating ikat. Ayan. Ayan, tapos ngayon, imamarinig po natin. Okay, ngayon po, ilagay po natin ang pickles. Ayan, imarinig po natin. Mas masarap yan, kasama sa marinig. 1 teaspoon paminta. Lagay na din po natin tong ating patis. Ayan, pang marinate. Ito pong kalamansi.
ganyan lang po. At itong ating soy sauce. Yung pong matitira, mamaya po, gagamitin po natin yan. Yan, atin lang pong haluin. Yung pong asin, hindi po ako naglagay dito. At, siyempre po, titikman po natin kung kakailanganin pa o hindi na. Ayan, ito pong recipe na to para naman maiba sa ating mesa. O, hindi po ba? Ayan. Ito pong ginawa kong to, hindi ko po alam kung uso pa ba yung pagmimitsa. Pero kasi po nung araw, matatanda ganyan. Kaya po, okay lang din po naman yan. Kung ayaw nyong magmitsa, pwede naman po kayong bumili na lang ng may parting may taba na o magpamitsa na lang kayo sa bibilan nyo. Nagmimitsa naman po sila. Kaya lang po ako ipinakita ko sa inyo kung paano yung pagmimitsa. O diba? Para marunong tayo. Okay? O i-marinate po muna natin to kahit na mga 15 minutes at mag-uumpisa na po tayong magluto. Okay, iprito po muna natin tong patatas at carrots. Ayan. Ayan, pagka po ganyang medyo naprito na po natin, atin na pong hamuin. Okay, ngayon maggisa na po tayo. Ayan, tayo lang natin mag light brown. Ayan, pagka ganyang light brown na, lagay na natin ang sibuyas. Mas masarap po kasi mas maraming sibuyas. Ayan, hintayin lang po natin lumambot. Okay, lagay po natin ang kamatis. Ayan, gisa lang po natin yung kamatis para talagang magkarsa siya. Ayan, hintayin lang po natin lumambot. Lagyan po natin ng ayan, yung natirang patis. Okay, ngayon po ilagay na po natin itong ating baka. Yan, hintayin lang po natin siyang magisa-gisa at lumabas yung sarili niyang liquid para po talagang isang gisa. Okay, iwanan po muna natin at magbabalik po ako. Ayan, lumabas na po yung katas ng ating sariling katas ng ating baka. Ngayon po ilalagay na po natin yung mga tira nating ingredient. Yung pong natirang paminta. Ayan. Soy sauce. Ayan. Lagay na po natin itong ating tomato sauce. Itong ating liquid seasoning. Ating oyster sauce. Ang ating liver spread. Ayan, ganyan lang po. Sabawan po natin ng bahagya. At dire-diretso na po iyan hanggang sa lumambot. Yung pong tubig, wala na pong sukat yon kasi
pwede po tayong halimbawa pong medyo na short tayo sa ating sabaw, pwede naman pong magdagdag kung matigas pa po yung ating baka. Okay, babalik po ako pag malambot na po itong ating pinalalambot na baka. Ayan, tingnan po natin kung malambot na. Ayan, pagka po ganitong natutusok na ng ating tinidor at malambot na din po, lalagay na po natin yung ating bell pepper at patatas. Ayan. Yung sugar. At itong ating carrots at patatas. Ayan. Ayan, lutuin lang po natin yung ating carrot at patatas at ready na po ito. Siya nga po pala, ito po ay pinalambutan ko sa atay-atay lang pong apoy. Mas maganda po, para po hindi agad matuyo yung ating sarsa. Kailangan po, pag po kulong-kulo na siya, ilalagay na po natin sa medium to low heat yung ating apoy. Okay, ilang minuto na lang po ito at ready na po ito. Okay. Ayan, tingnan nyo naman po, talagang napakaganda ng pagkakalapot ng ating sarsa. O paano po, papatayin ko na po ang apoy at ready na po. Medyo nga po late na ang aming tanghalian dahil talagang inintay ito. O di po ba, o napakaganda ng pagkakamit siya. O ganyan lang po. O di ba, o nanginginig-nginig ang taba. Talaga namang, o di ba? O, paano po, sasandukin na po natin to. At, syempre po, tikiman na. Okay, patayin na po yung ating apoy at ilalagay na po natin sa serving plate. Ayan, talaga naman pong tingnan nyo naman yung sarsa niya. Talaga naman pong napakaganda ng pagkakalapot. Okay, ngayon po, heto na po. Talaga naman pong itsura pa lang at sarsa katakam-takam na. Ready na po itong ating minitsahang baka o metsyadong baka na pwede nating iahin sa nalalapit na holiday season. O, diba? Yummy. Okay, tigay man na po tayo. Okay, tikim na po tayo. Talaga naman pong napakalambot. Pero doon po sa mga high blood, medyo po iwasan natin yung taba. At ito po talagang baka, mas gusto ko po talaga yung pinalalambot sa natural na pagpapalambot kesa sa ipe-pressure cooker natin. Iba po talaga yung pagkapalambot sa mahina lang pong apoy. O, tikim na po tayo. Talaga pong yummy. Tamang-tama lang po yung alat na aking inilagay na mga panimpla. Hindi na po natin kailangan gumamit ng asin dahil talaga pong timpladong-timplado. At yung pong talagang pagkakalambot ng baka, pagka naman po talagang napalambot natin, ay talaga naman pong sulit na pag-iintay. O, paano po? Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-likes and don't forget to share and subscribe. Iyahin nyo na po ito sa nalalapit na Noche Buena. Bubus!